Nagpark lang kami saglit para magpahinga kasi saktong-sakto mapuno tong lugar na pinuntahan namin. Then maya-maya nagulat kami may lumalapit ng mga unggoy. Tapos nakaka-enjoy kasi dumadami sila at parang nangihingi sila ng pagkain. Kasi nakita namin may mga sasakyan din na nauna sa amin. Tapos nilapitan din sila ng mga unggoy. Gaya nito, karga-karga niya pa yung baby niya kaya nakakatuwa. Tapos sakto, buti meron kaming dalang tinapay. Kaya yun na lang yung inabot namin sa kanila. Tapos ayan nga, maya-maya lumalapit na pati yung mga maliliit. Nakakatuwa lang silang pagmasdan. Hindi naman din sila nananakit. Then ayun na nga, papunta na kami dun sa pupuntahan namin. Bali nga pala dito is first time namin magpunta ng Nasugbo, Batangas. At hindi ko akalain na ganito pala kaganda tong lugar na to. Kasi normal kapag sinabing Batangas, kala ko may mga bayan-bayan, ganon. Kumbaga flat na lugar. Eto, pabundok pala siya na para kaming aakyat na ng papuntang Baguio o Pabicol. Pero natutuwa ako sa ganda ng lugar na to. Ayan na nga yung papasukin natin, yung Kaibiyang Tunnel. Ito pala yun, kapag pupunta ka ng Nasugbo, Batangas, is dadaanan mo tong mahabang tunnel na to na ang ganda at maraming dumadayo talaga ng mga turista rito. Kasi kung katulad kita na mahilig sa probinsya style, mahangin, mapuno, tahimik, may re-recommend ko talaga tong lugar na to kasi maganda talaga at hindi mo pagsisisihan kapag dumayo ka dito. So eto na nga, bago ang lahat, itutour muna namin kayo sa aming room. Dito nga pala yan sa 13 Coves Floating Cottage. Bali walk-in nga pala kami dito mga manay. Tapos itong room na to is good for 4 to 2 packs. So ang kagandahan dito, ang lakas ng aircon pero halos hindi mo yun magamit sa lamig dito. Then meron na siyang bathroom sa loob na kasama. So hindi ka na makikisali dun sa ibang room dun sa baba. Kasi ito ay nasa second floor nga pala. Ayan, may shower. Then ang bait pa ng staff dito. Tapos pati yung mismong pinakamay-ari. Ang laki, ang linis. Ito mo, ang laki ng CR nila oh. So pwede talaga sa may daladalang bata or may dalang pet, okay na okay din sila dito. Tapos meron po silang isang area na ganito kung saan sarili mo to mga manay ha, kasama to sa room na pwede ka dyan mag-ayos ng mga daladala ninyong pagkain. Then may free na rin dito ng paggamit ng rep, rice cooker. Tapos ito lang yung matatanaw mo nga naman, oh. Napakaganda, napaka-presko, as in, kung gusto mong mag-relax, mag-isip-isip, bagay na bagay sa'yo to. Nasa second floor nga pala kami kasi ito yung pinakamalit nilang room para sa pang-4 hanggang 2 tao. Then sa baba na yan, ayun yung pangmaramihan na good for 5 to 10 packs. Then ayan nga yung matatanaw ninyo sa umaga. Tapos kung meron kayong batang kasama, meron silang pool. Kaya pwede yung mga bata kung ayaw ninyong maligo sa dagat. Para kahit gabi, pwedeng maligo yung mga bata or matatanda. Yun nga lang, malamig. Then eto nga yung pinaka-biranda nila. Bali itong pinagstayan namin, napapalibutan ng dagat. Ayun o. So punta tayo doon sa pinakadulo mga manay. Ayan, may mga floating cottage sila dito. Kung gusto nyo na ganun yung irenta ninyo, pwede nyo yun inquire sa kanila. Then, meron na rin ditong store kung saan pwede kayong bumili ng mga kailangan ninyo. At may mga kalapit din naman na palengke na pwedeng pagbilhan ng mga ulam, karne na kailangan ninyo sa pagluluto. At eto na nga yung sinasabi ko sa inyo, napakaganda oh. Yung nakikita nyo yung dulong bundok na yon, kinabukasan daw, pwede daw yan lakarin. So, pwede kaming tumawid dyan. Kaya naman excited na ako. Kasi itong mga oras na to mga manay, mga ano to, bandang alas 4 na to ng hapon, pala 5 na. Kaya sabi ni ma'am, bukas daw ng maga, pwede kaming tumawid dun sa kabilang island. Kasi, kumbaga kumakate or bumababa yung tubig kaya pwedeng maglakad o di ba adventure kasi nakakatuwa, pwede kang tumawid sa kabilang island basta umaga lang daw po hanggang alas 12 ng tanghali, then babalik na ulit yung tataas na yung tubig. Eto na nga, pahapon na to mga manay, pa-part na to ng paalas 6 na ng hapon pero ang hangin pa rin dito. Sabi nga ni ma'am, yung aircon daw halos hindi na rin daw namin yan magagamit sa gabi kasi nga malamig daw dito sa gabi at napatunayan nga namin yun. Then sa mga magtatanong kung pwedeng magluto, yes, pwede po. Kasi libre po yung paggamit dito nila ng lutuan. May free na po yan na gas. Basta syempre, may dala na kayong mga lulutuin. At meron na rin kayong paglulutuan gaya ng mga kaldero, ganyan. At huwag nyo rin kakalimutan magdala ng pinggan ha, kutsara, dahil hindi po yun kasama. Kailangan meron na po kayong dala nun. Basta libre lang po rito yung pinaglulutuan, may gas na po yan. Then kung mapapansin nyo sa kabilang side ko, meron po dyang lababo, kaya pwede na po kayo dyan maghugas ng mga pinggan at mga gamit ninyo na pinagamitan sa pagluluto. So eto na nga, kinabukasan, bali alas 7 to ng umaga at maaga rin kaming
nagising, nagluto para makakain yung mga bata. Then eto nga yung anak ko, nangunang-una pa sa pagligo. Bali ito nga pala yung pool na tapat nga po ay bundok, kaya matutuwa at may enjoy kayo. Kaya dun sa may mga dalang bata na gusto ninyo ay maligo lang sa pool, bagay na bagay po dito kasi matatanaw ninyo dahil nakatapat lang siya sa dagat kung saan din kayo pwedeng maligo. Ang kagandahan nga dito, malinis po yung mga staff dito, nililinis kagad nila yung pool, tapos yung mga basura, chinecheck din nila kagad, at kung ano yung mga kailangan, pwede nyo kagad po sa kanilang sabihin. At bali nga po pala sa magtatanong dito per head, so pwede po kayo mag-inquire sa kanilang page. Or ilalagay ko na lamang po sa aking screen yung mismong FB ng staff nila para doon po kayo mismo mag-inquire. Kasi po si Ma'am Lynn po mismo yung sa akin, nag-accommodate sa akin dito. Napakabait, napakabilis ng transaksyon. Bali dito nga pala mga manay nakikita nyo, istatawid na tayo sa kabilang island para habang lumalakad ako rito, ay nasasagot ko yung mga katanungan ninyo. Dahil 4 nga lang po pala kami sa room, yung pong rate po namin is 3,500 pesos. Yes, isipin mo yon sa halagang 3,500 pesos. Pwede ka na magluto kasi libre na yon. Meron ka ng ref sa loob ng room, naka-aircon ka pa, kaya nakaka-enjoy kasi sulit na sulit talaga namin yung pagdayo dito. At ayun nga yung pupuntahan natin, yung island na yon, nakikita ninyo. Tapos sa kabila naman yung pinanggalingan namin. Then dito nga habang lumalakad kayo, ang linaw ng tubig kaya pwedeng maligo talaga. Tapos kita nyo naman kung hanggang saan lang yung tubig na yan. Nagkakati daw talaga dito. Yan, ito yung lugar na pinanggalingan namin. Nakita nyo yung mga nasa likod namin, papunta rin sila dun sa island na pupuntahan natin. Kaya naman dun sa mga mami or sa mga nagbabalak o naghahanap ng magandang banding para sa pamilya ay bagay na bagay po itong puntahan. Sabi ko nga, hindi namin pinagsisisihan yung pagdayo namin dito. Kaya nga hindi pa kami nakakauwi pero binabalak-balak na namin balikan. Kaya naman sa mga naghahanap ng pwedeng pagliguan na merong pool at merong dagat, may re-recommend ko po talaga sa inyo to na pwedeng nyo tong puntahan. At kung nag-iisip naman kayo dahil marami kayo, wag po kayong mag-alala kasi pwede po nila kayong i-accommodate dahil marami po sila ritong mga rooms at pwede rin po kayong mag-check ng kanilang floating cottage na pwede ninyong pagpilian. O siya, hanggang dito muna yung pagbo-voice over ko mga manay ha. I-enjoy ko muna yung sariwang hangin dito. Ayun, may crocodile dun. Ayun o! So ayun lang mga manay, hanggang dito na lamang po ang aking lifestyle vlog. Sana po ay mapuntahan nyo tong lugar at balitaan nyo kung ano yung experience nyo dito dahil I'm sure ko nababalik din kayo gaya ko. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!